itatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Ayan, medyo naatraso lang yung ating partner, Attorney Ferdy Topacio. Ayan, sa ngalan po niya. At of course, ako po si Miss Juvie de Guzman. Grabe, no? Ngayon po ay 5 ng Disyembre. Nako, 20 days na lang ay magkakaroon na ng malaking event sa mundo. Yan po ang Christmas, sabi ng mga kaagapay natin. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat din dun sa mga friendship natin dahil ang bilis ng panahon. Grabe na, talagang malamig na at marami naman ang maintang ulo. Yan, yung maintang ulo medyo hinay-hinay lang. O, kita nyo maraming mga naguguluhan sa kanilang mga ginawang gulo, di ba? Naguguluhan sila sa ginawa nilang gulo. At yung iba po ay maraming mga plano na hindi matupad-tupad dahil nga po sa mga kontrabida nilang mga kasama rin. So, yun yung mga ilang problema. At ngayon nga po, ay eto na, pinag-uusapan ho yung impeachment. Yan. Diyos ko naman, maawa naman po kayo. Yung impeachment po ay pwede naman ho ninyong gawin sa paraan na gusto ninyo, pero sana wag mong masayang ang panahon ng mga kaagapay nating mga nasalanta ng kalamidad. Napakarami ho niyan. At sana yun po ang unahin natin mga kaibigan. Napakarami ho talagang problema. Ako ho kanina, muntik na ho kaming maaksidente dahil po dun sa walang pakialam na mini truck driver na kung saan grabe talagang dito mismo sa Katipunan Road kung saan tapat mismo ng ito yung sinasabi ko nga sa inyo talagang Ateneo yan, Ateneo de Manila. At ito po hindi ko katanggap-tanggap na may isang driver na irresponsable sa kanilang mga kasabayang mga sasakyan. Alam nyo, ang nakakainis, di ba? Buti na lang, kung hindi magaling yung mga piloto, talaga wala na, salpok na, durog yung aming sasakyan dahil kita nyo, isang maliit na sasakyan versus doon sa mga mini truck. Ito yung mga driver na wala hong pakundangan sa kanilang mga nakakasabay, no? At sana po mag-ingat tayo. At hindi ko lang alam, no? Hinintay ko lang si Atty. Topacio para gumawa ng aksyon. Dahil yung driver po ay tila tulala, no? Walang pakialam dun sa nagawa niya. Mantakin nyo kung kayo po ay nasa tamang daan, no? Ay bigla kayong ikakat ng isang driver ng mini truck na kung saan 4 silang nakasakay sa harap. Diba? Isipin nyo yun, driver plus yung 3 niyang pahinante na imbes na makipag-usap sa akin, ay kinukunan pa ako ng video, di ba? So, well, kinunan ko na lang din siya at kinunan din namin ng picture kasi po, alam nyo, talagang wala na. Kung kahapon buti na lang naabutan natin ang bisita ni Sir Dennis, no, Antenor, na napaka-importanting malaman natin. Kaya lang hindi ko na kompleto yung issue tungkol doon sa cyber libel, no. At ito nakakatakot kung ang mga driver tila parang lutang sa hangin ang kanilang mga isip. Mantakin ho ninyo ang laki-laki ng sasakyan mo tapos makikipagkat. Ang masakit ho nasa gitna ako ng mini truck plus yung 10-wheeler truck na nasa likod namin na pag hindi ka huminto o hindi ka nagbigay daan ay talagang ipit ka na, durog ka pa. Yun yung mga, alam niyo sa totoo lang kung kailangan talaga presence of mind tsaka thankful ako. At ito, kung titingnan nyo yung sitwasyon namin, ay siguradong tigok ako ngayong araw na ito. Pero hindi yung pinagkaloob ng Panginoon at ipinagpapasalamat ko po yan dahil kahit papano po ay ligtas po kami sa sakunang supposedly, no, na konting bagay lang na hindi mo naagapan. Kasi ang mga driver kadalasan hindi naman mabilis mag-isip, di ba? Yung iba lalo na, ito yung driver ng truck na kinausap ko pa po para alamin ano bang nangyayari sa inyo. Bakit bigla kayong nang aagaw ng linya na hindi naman ninyong linya. Nag-overtake siya sa kaliwa, which is
napakarami hong bagay na mangyayari. Kung di lang ho nagbubusinahan yung mga yung mga sasakyang sumunod sa amin, dapat ho tatapusin ko to ngayong araw na to. Kaya lang, maatraso tayo din sa programa. Pero salamat po sa Panginoon kasi iba talaga yung nananalangin kahit papano ay magiging ligtas tayong lahat. At of course, ay iniisip po natin yung kaligtasan natin at kaligtasan ng ating kasama. Alam niyo ho, may mga tao talagang nagmamaneho pero hindi ho nag-iisip, no? Ayan, maraming ganun. Ayan. Dinadaan na lang ho natin sa sa ngiti kasi alam nyo ay mahirap pong ma-stress lalo na kapag ang ating idol naman napaka saya, di ba? Masaya siyang kasama. Anyway, mga kaibigan, sabi nga po, sa bawat bagay ay dapat nag-iisip po tayo ng mga magagandang bagay, no? Sabi nga po ang mga lessons learned po dyan ay i-take daw natin ang mga chances. Yan. Marami yung mga chances talaga. Pero ako naman hindi naman ako ng away. Nagtanong lang ako doon sa driver na imbis na sagutin niya ako o mag-sorry man lang siya, supposedly, eto na. Ayan. Okay, mga kaibigan, medyo time lang muna tayo. Change! Okay, ayan. Okay. Yes, yes, yo! Alam mo, matik na. Yes, yes, yo! Ganun ba? Oh, ilagay nyo na yung camera. Bakit mamalas nyo na sa buong Pilipinas ang gandang lalaki ko? Ayan! Ay, bumati ka mo. Oh, Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal. Pogi na, macho pa nga. Topacio, bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ukat sa inyong katawan. Terrible na talaga, traffic. Oh, di ba? Wala nang kapag... Nasa harap ka na nga lang, hindi ka pa makausad Kung hindi lang ako Diba? nakapagburol tatakbuhin ko na sana Pero alam mo, attorney, eto, nakakainis yung mini truck kasi, biruin mo, in-overtake kami ng biglaan sa Sino yun? sa Sino tapat yun? ng Ateneo. Hindi po, ang point ko lang dito, kung hindi maagap yung driver, ibig sabihin, nasa galing talaga ng driver ang buhay natin, Tatakbo ako papunta rito. Medyo naspo muna tayo. Yan. Ayan. Ang ibig sabihin, kung hindi magaling ang driver, wala na, tigok na ako today. Oh, pero di ba sabi nila, basta driver, sweet lover. Hindi naman yun Ang pinag-uusapan niya, yung galing. Yung galing na... Yung galing nga. Yung nga sabi ni, may nagsabi dyan, magaling daw talaga ang driver. Yung Laila de Lima, sabi niya yun. Magaling ang driver. Ay, iba naman yun. Oo, di ba? At saka pag-ibig nila daw ay wagas, dalisay. Si Ronnie Dayan mismo nagsabi niyan. Anyway, speaking of traffic, yes. Nasaan na yun sa traffic natin, sa Pasig. Ayan. Ilabas mo na. Nilabas mo na. Sasagutin mo na Huwag ako. mo itago. Hindi, kasi ganito. Ayan, Speaking sige of po. traffic na rin, at traffic ako, muntik ka na ma-aksidente. Opo. Yung St. Peter Street, alam nyo, lagi natin nireklamo yan, di ba? Na yan ay pinaparkan nitong isang tracking. At saka nitong Purple Oven na ginagawa nilang kanilang private parking. Ang nangyayari, niloloko tayo nitong mga ito ha? Tatawag tayo sa munisipyo. Papaalisin sila. Babalik sila. After ilang araw, tatawag na naman tayo aalis. Alam niyo po, marinig sana nitong tracking. Nakalimutan ko kung anong pangalan ng tracking at saka nung Purple Oven. Makinig po kayong mabuti ha. Hindi kayo makakalusot dyan sa Ningas Kugon. Alam niyo kung bakit? Araw-araw dumadaan ako dyan Namomonitor ko Hindi Kaya naman na sumpungan ko lamang yan na dumaan ako. Pagkatapos hindi na ako dadaan. Araw-araw, mamomonitor ko kayo. Ayun. Kaya, dapat, tanggalin nyo na dyan. Hindi pwedeng yung ganyang kakitid na kalye, ginagawa nyong parking, ginagawa nyong one lane. Kung yung negosyo nyo ay walang parking, Opo. humanap kayo ng parking, hindi pwedeng kalye. Tama. Kasi, sa negosyo ninyo, ginagamit nyo sa negosyo ninyo ay public property. Ayun. To the detriment naming mga ibang gumagamit ng kalye. Kasi hindi lang naman po kayong gumagamit ng kalye. Kami rin po gumagamit ng kalye, nagbabayad kayo ng buwis, nagbabayad din kami ng buwis. Humanap kayo ng lupa na pwede kayo magparking. Huwag kayo magparking sa kalye. At hindi nga kayo makakalusot kasi araw-araw, halos, dyan ako dumadaan sa St. Peter, papunta rito, namomonitor ko po kayo. Ayun. Mawawala kayo isang linggo, dapat malaman ng munisipyo. Alam mo, dapat talaga, attorney, ipatupad yan yung pag walang parking, bawal ng may sasakyan. Bawal talaga. Hindi.
Sa Japan, ganyan. Opo, mahigpit Sa po Singapore, doon. ganyan. Totoo po. Di ka pabibilhin ng sasakyan hanggang hindi mo mapapatunayan na ikaw ay may lugar. Kanya, alam nyo, hindi lamang may parking ka. Opo. Kasya yung sasakyan mo. Kaya kung ikaw ay nagagala-gala sa Tokyo, ha, Opo. may makikita kang mga bahay, maliit lang yung lupa nila roon, napakaliit. Opo. Yes. Ha? Yung garahe nila, ang liit. So, ang sasakyan nila, maliit. Hindi, meron tuloy tinatawag doon na K-car. K-E-I, K-car. Na ganito lang ang haba, ganito lang ang engine displacement, hanggang 800cc yata, o ewan ko kung 1000cc. Opo. Kaya, kasyang-kasya doon sa parking na yon. Kung hihigit pa yung laki doon, Opo. hindi na kasya sa parking, hindi ka pwedeng bumili ng ganong kalaking auto. Ayun. Yeah. Pero attorney, dun sa pinuntahan ko, ang ginagawa naman po, kung sila ay walang parking, nagre-rent sila ng parking area na kung saan Oo! naglalakad sila. Ganon sa Japan. Diba? Mahal pa ang parking doon, ha? Napakamahal ng parking. Hindi ka pwede, absolutely, hindi ka pwedeng pumarada sa kalye. Opo. Kaya maraming parking doon. May mga parking doon, nililiit. 4 na sasakyan, 5 Yes, sasakyan. yes, Oo. yes. Pero mahal, ha? Opo. Siguro makakagastos ka ng equivalent ng 1,000 piso kung maghapon ka doon. Opo. Yun nga yung nangyayari. Tapos yung iba, kung wala silang parking, magdedensya sila yung train. Malayo talaga yung Malayo. parking nila. Magte-train sila in order na pumunta sila dun sa parking area na kung Oo. saan dun sila umupa. Totoo yun. Ganun po. Oo, ganun. Marami. Dapat ganyan ang mangyari sa atin. Mga pala, ikaw, bihasa ka din sa Japan, eh, no? Oh, yeah. Ganon ka disiplinado mga tao roon, no? Oo. Speaking of traffic pa rin, naku, speaking of ganyan, ay mabigat na nangyari, ha? Opo. At nabalitaan mo na ba? Alin po yun? Ang kapatiran ay nagdeklara na sila ay sumasang-ayon sa sinabi ni Pangulong Marcos na walang impeachment. Oo. At dahil doon, tayo ay magrarally Bakit? upang sang-ayunan yung sinabi ni Pangulong Marcos. Hindi ka Wow. updated sa showbiz Parang happenings. Thanksgiving. Oo, Inanunsyo Yes, ni yes. ni Ka Jen. Ha? Opo. Sa Net25 na meron tayong malakihang pagtitipon. Kaya pinag-organisa na tayo. Okay. At ready na tayo. Pero attorney, paano hindi ba naman from here, imagine mo, galing ako ng kila Sir Jigs, nag-report ako doon para makausap ko lang siya. Pero mo from there, alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, hindi pa kami nakakausad sa Commonwealth. Grabe, ano? Ganon kahaba. Dito, ang laki-laki na Ang ng tindi. allowance na Yung aking. travel 9:30 time. ako umalis. Kasi dati to, walang isang oras eh. Ngayon, 1 hour and a half, na late pa ako ng ilang minuto. Oh. Yun nga po. Yun nga po yung nangyari. Ang pangako ko pa naman, kukumpletuhin ko itong week na Kompleto ito. naman, sir, eh. Hindi. Kaya nga, pinilit kong, hindi, may isa pa, bukas pa. Bukas pa. Oo. Kailangan yata, dito na ako matulog sa studio. May malalagyan pa ng folding bed. Ayan. Pa-reserve tayo kay Oo, Hias. paggising ko, mag-ano na ako. Ayan. Ako na rin ang kukuha doon sa alas 4 kasi nandito na rin ako eh. Yeah. Pero attorney yan siguro isa sa mga dapat asikasuhin ng gobyerno ngayon eh. Lumalala. Lumalala kasi ang dami yung problema. Actually, yung kanina tinatakal ko din tungkol sa impeachment pero nakakatuwa naman yung balita nyo. Good news yan. Hindi. Hindi na matutuloy. Yun nga ang sinasabi ni Pangulong Marcos. Ang daming problema yung impeachment pang aatupagin ninyo. So take note, yung mga tagahanga na mga naghain ng impeachment, alam nyo na. Ayan. O kasi si dating Senador De Lima, di ba? Abot hanggang langit ang pasasalamat niya kay Pangulong Marcos nung na-acquit siya. Oo. Na hindi ko naman malaman kung bakit kasi separate naman ang judiciary sa executive. Parang sinabi na rin niya na may kinalaman si Pangulong Marcos sa pag-acquit niya. Kaso niya. Ano naman yung tirada ng ali, no? Okay. Anyway, alam mo, nagtataka ako. Nagagalit ngayon si Barbers, di ba? Galit na galit. Hindi lang nag-press con, nag-privilege speech pa laban sa mga vloggers daw. Palagay ko nasasaktan na sila sa mga batikos. Ayun. Oo. Ngayon, mga troll, nagagalit sila na sila'y binabatikos, pinapaimbestigahan nila sa NBI. Opo. Alam nyo po, mga kagalang-galang na mga miyembro
at chair ng Quadcom. At kung nagagalit po ang taong bayan, wala pong may kasalanan yan, kundi kayo. Alam niyo kung bakit? Ha? Sapagkat kayo po ay kung ano-anong pinagagagawa nyo nambabastos kayo ng witness. Oh. Nambubuli kayo, sinisigawan nyo ang mga tao roon, pinapahiya ninyo, plus inaabuso nyo yung contempt powers nyo. Ang ginawa nyo kay Atty. Lopez, kay Atty. Roque. Di ba? Puro kabastusan kayo Ngayon, kung nagkakaroon ng backlash ang taong bayan, ay sapagkat nakikita yung kabulastugang ginagawa nyo. Walang pwedeng sisihin niya kundi kayo. Ngayon, kung tinitira kayo sa social media, kasalanan nyo yan. Kamoting kahoy kayo may ulan mo pa ito nyo Alam nyo, may PR yung mga yan kaibigan ko. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya kasi sinabi kong hindi ko ibubuking, Opo. Pero nakatrabaho ko itong PR lang ito, babae. Dating girlfriend ng isang politiko rin. Okay. Tumawag sa akin. Sabi niya, attorney, sino bang gumagawa nitong PR ninyo? Sa'yo daw? Hindi, yung PR, yung mga sa social media lumalabas laban sa Quadcom. Early on pa to Okay po. Nung katatapos ko lang humarap nung kay Cassie Leong, nung pinipigil nila akong kausapin yung kliyente ko. Kita yung kagaguhan yan, di ba? Pipigilin mo yung abogado. Kakala nila hindi napapansin yan Kakala na bida sila pag ginagawa nila. Kakala nila nagpapalakpakan yung mga tao. Nabibuisit sa inyo. Sabi niya, sino bang gumagawa ng PR nyo? Bakit? Ang dami laban sa amin. Baka may troll farm yung mga pogo. Sabi ko, sige, alang-alang sa'yo, I will find out. So, nagtawag ako, meron ba tayong mga ganyan? Sabi ko sa di wala daw. Sabi niya, paano kami mag-troll farm yung pogo? Yung pinagsasabi nilang funded by pogo. Wala na ang pogo Kahit yung pogo ni Remulla sa Cavite, wala na, di ba? Dinat na sa dyaryo Sinarhan na as of November 30. Sabi niya, paano kami magpupondo? Wala ng pogo. Sabi ko sa kanya, alam mo, walang nagpopondo. Bakit ang dami? Sapagkat galit sa inyo ang tao. Kahit anong PR mo dyan, sabi ko sa kanya, kahit anong galing mo, magaling kang PR, mangangamote kayo sa hearts and minds of the people kasi mali yung ginagawa ninyo. Alam niyo yung promo, parang produkto yan, yung Quadcom parang produkto. Dapat maganda na antimano ang inyong produkto. Katanggap-tanggap na sa taong bayan. Kahit anong promote mo, kung yan ay hindi katanggap-tanggap sa bayan, hindi yan bibilhin. Kumbaga, they will not buy it. Hindi nila paniniwalaan. Example, ang produkto ko, ice cream, chocolate, masarap. Konting promotion lang yan, pwede na yan. Yes. Yung mga taong bayan na magsasabi, uy, masarap ito, chocolate ice cream. Hindi pwede. At yung tao, sino ba namang ayaw ng chocolate? Meron bang tao hindi mahilig sa chocolate? Wala akong kilala actually. Yeah. Lalo na ice cream. Di ba may kanta pa nga sa Sesame Street, yung everyone likes ice cream. Yes, indeed we do. Everyone likes ice cream. I do you? Diba? Search the whole world over, search the oceans far. But everyone likes ice cream no matter who they are. Diba? Diba si attorney batibo talaga? Sesame Street. Sesame Street, Wala pang patibot nung... wala pa. Later part. Sasabihin ko, bata ako kasi hindi ko masabi talaga nung maliit pa ako Opo. Kasi inaccurate, fake news, maliit pa ako Anyway, kung ang produkto ko ipis juice. Ayaw po. Di ba? Katas ng alupihan. Po-promote ko yan, gagastos ako kahit 1 bilyon ang gastusin ko. Ipis juice, masarap ito. Mariosep. Inom yan. Sa pangalan pa lang talo na. Katas ng ipis. Oh my God. Ngayon, kahit sabihin mong this is special sauce, pag nakita ingredients, ipis. Sinong kakain? Alupihan, di ba? Ulalo. Anak naman kayo. Kaya yung di ba nagtataka sila? Yung infant food na wala bigla, walang bumili. Paano ang pangalan? Milupa. Yun, pangalan lang yun, Milupa. Milupa, di ba alam mo yun? Yung infant food yun
Ang treatment niya, Milupa, M-I-L-U-P-A, Milupa. Eh, naisip ng mga tao, naku, wag yan, Milupa yan. Milupa. Bipakain ko sa anak ko. Nawala yun, nalugi. So, kailangan pala maganda yung choice mo ng title. Hindi lang title, maganda Quadcom. Bago ang produkto mo, si Abante, si Fernandez, si Barbers, si Paduano, si Luistro, si Adyong, si King ko yung buhok na nakangiwi. Yung nagkasama ni Delima nag-file. Ang tawag doon sila, magkasama sila ni Delima at saka yung paring adik, Nget Power pa ang tawag doon. At saka nagagalit si Barber, sinatawag daw yung mga miyembro na pangit. Hindi po yun ay paninira. Nagsasabi lamang po kami ng totoo. Eh ano gusto nyong sabihin namin? Maganda si Luistro. Eh di sinungaling kami. Pati na. Katotohanan sinasabi, magagalit ka. Pagpihira ka naman. Ano sabihin kong pogi si Abante, sinungaling ako. Anyway, sa notang yan ay magbabalik po. Grabe. Ang ESSU Topacio. Pagkatapos sa commercial information advertisement patungkol sa paalalahan na po just in news and fake news. Just like at this moment, just in at kung ano-ano mga tsurmahan ating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3. Yeba! ESSU Topacio! Yeah, mga kasama, magandang umaga pong muli. Nagbabalik kami sa oras na Alas 11:34 ng umaga. ng umaga. Yes, Attorney Ferdy Topacio kasama si... Miss Juvie de At siyempre Guzman. po sa aming pagbabalik ay narito na tayo sa ating paboritong mahagi na Yeah. kinamagat to. Pakita mo, tweet Okay. mo. Yan. Una, pagbabati ho muna natin sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, syempre. Babatiin ho natin si Dindo Hernandez. Dito Fernando, patay na yun eh. Nagugulat ako kay Attorney. Pasensya na. Fernando daw eh, matagal na patay. Si Hindi, Colonel Dindo. Alicante. Si Di ba Dindo Hernandez. Di ba si Colonel Alicante yun sa Flor de Luna? Yeah. Ano mo, fan ako ni Galing talaga. Janice de Belen eh. Si Attorney busy yan, pero tingnan nyo, nakikinig. Crush na crush ko yung si Janice de Belen. Nung high school ako, gusto kong pakasalan yan. Ayaw, oh. Ngayon, bumili ako ng litrato sa bangketa. Nilagay ko sa wallet ko. Kunyari, jowa ko siya. Opo. Ako tinitignan ko yan. Alam ba niya yun? alam na niya. Sinabi ko kamakailan, kailan lang, siguro a few years ago lang. Nasabi Nakita mo kami sa sa Star kanya? Awards. Sabi ko, ma'am, alam niyo, crush na crush kita ng Flor de Luna Days, saka yung Jessie. Anong sabi niya? Dinarate ko sa kanya lahat ng pelikula niya, na-shock siya. Nagulat siya. Oo. Sabi ko, alam niyo, gusto ko kayong pakasalan noon eh. Oh. Nagbiro, Scorpio rin kasi pala bino, sabi niya ba na. Sabi ba naman sa akin, well, it's not too late niya. Lagot. Pero mabait siya. kausap ko. Maganda talagang matanong. Kasi magaling umarte, type na Opo. type yung arte. Yung isang beses, wala akong magawa, nasa abroad ako. Hindi ako makatulog. Nanood pa ako nung kwan, yung ang aking Prince Charming sa YouTube. Kasi Panikabi Concepcion. Grabe si Attorney talaga. Okay, mga kaibigan, pagbati nila. Hindi ko lang alam kung dumating si Kuya Mike, no? Mike Delara. And of course, kasi dapat guest natin sila today. Pero hindi ko alam ano nangyari Okay sa lang kanya. naman. Si Sir Jit, yan. Anyway, pagbati na, binabati natin kay Marivic. Yan, Marivic AD, of course, kay Ma'am Bambi Puentes. Hi, Sir Ma'am Bambi. Ayan, sana Ay, si magkita na Bambi. kami. Bakit nandito sa istasyon si Kwan? Si? Si Harry Roque, hindi ba wala yung Pilipinas? Ano? Baka replay. Opo, na-interview lang yan. Oo. At hindi lang po yung pagbati na pinapaabot ko kay sa Egypt Senado Gazo. ito. Opo. Sa Senado ito. Luciano Pascual, yan. Kay Nonot Salonga. Sa inyong salamat. Benedict Abaygar, thank you. At Reggie Oliero. Alam nyo, itong mga tao na to hindi dapat kalimutan. Katirso Peralta, Attorney Mac Nilrante. At syempre yung mga bossing natin. Ayan, Boss Edgard. Of course. And company. Yan, company sa dami. ng Hinihintay ko company. pa yung kanyang gift sa akin at ginagamit ko eh. Isang ganun. beses nga, masuot ko rito. Kasi masyadong formal eh. Opo. Yung pinya.
Husi yata yun na Ay, barong. ano talaga. Oo, kasi pang araw-araw masyadong formal. So, ginagamit. Pag may kasal at ako'y nagnininong, Ayun na. ginagamit ko. Oo. Ayan. Mm. Okay, darating din kami dyan sa mga ganyang ano. Oo, anyway. Sige, go. Ang ating mga Twitter ranter, si Jessico Miriam, si Prince Charles Emmanuel ay naririto, ha? Dalagang Pilipinas, Sese. Mary Grace. Yan. Ito tungkol sa ang dami ko sa timeline ko sa ano, ha. Yun tungkol kay Maris Racal. At saka kay Anthony Jennings, ay yan. Daisuki, si J.I. Nandito, Hard to be me. Iyo. Narito rin si Marky I. Marami ha. Teka muna, medyo galma ba ang aking saklolo? Bakit mahina? Wala ba akong, eto na nandun din dito yung kwan ko ha. Wala signal. Wala yung signal ko. Naku, anak ng Ayan. teting. Ayun na. Umandar na si Yuan. Si Chai Wat. Si T-Trader. Ayan, nandito. Teka pa, meron pa si Reynaldo Huico Laglinda at ang mga hindi mababanggit ay sina Mark Smyword, Norman Mascareñas, Mark Lopez, Alan Jacob, si Mark Gamboa, Manila Rizal, at si Almel, si Vic ng Bustos. Ayan. Ay hindi na rin babanggitin, pati si Huwag na. Richard Ruiz ay hindi ko na nabanggit. Oo, siyempre, si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas, at si kaparing Jerry Chua ng NBT. Ayan. Uy, gusto ko yun. Favorite. Ma'am Josephine Ang, thank you for the gift. Nakalimutan ko sinong nagregalo sa akin ng puro tsokolate. Ang taba-taba ko na nga. Kainin niyo pa ako ng tsokolate. Anyway, ang pangalan nito, si Ryan Ang. Si Attorney Raul Paras, yan, si Ramil Oliveros, Attorney Roma Valdez, yan, ay nakikinig sa ating palagi, yan, si Cathy Palamos, si William Gatchalian, nandito rin, si pangalan ni Re ay si William, na si Andrew Tan, si Alex Cruz, si Louie and Nuts Gamboa, at si Willie Keng ay nandito rin at palaging nakikinig. By the way, may na-meet ako sa Shangri-La nung Kabakalawa na isang grupong doktor na taga-Albay. Wow. Nakikinig daw sila lagi dati ng Yes Yes Yo sa Albay. Sa Albay. probinsya ng Albay, mga Albay doctors Kaso nyo, lately daw napalitan ng local na show doon yung Yes Yes Yo. So nahihirapan sila. So ang ginagawa nila doon lang sa app o kaya sa radyo. Ay, Yung television daw may local show. Wala na siya. So nagre-request sila sa Idol. nagre-request sila baka daw pwedeng ibalik sa 11 to 12 yung Yes Yes Yo. Sabi ko it's not my call, management prerogative kasi yan. Okay. Wala kasi tayong sponsor pa anyway, hindi ko babatiin si Raul Esperas at si Aya Yopangco. Wag! Senyor Pacheco. Hindi ko kayo Ay, si Senyor Pacheco. Namimiss ko kayo. Yes, Ayan. oo. Okay. At hindi lang yan, attorney, alam mo, sa totoo lang, itong mga kandidato natin, gusto yung libreng media mileage. Yung iba, hindi naman lahat. Kaya nga nagpal si diba? Laila De Lima. Oh. Ewan ko sabi nila magaling naman daw na abogado si Laila De Lima. Kahawig pa ni Luistro, di ba? Nakita mo ba yung nagsasayaw si Luistro? In-split screen nila. Sumasayaw din si De Lima, sinabay nila. Oo ba, magaling sumayaw si Congresswoman Luistro. Tingnan mo, hanapin mo. Pero Matutuwa okay ka. lang, okay lang yun. Oo, mapapanaginipan mo pa ang kanyang itsura sa sobrang galak mo. Na nakikita siyang sumasayaw. Ayan Senyor Barbers. Hindi kami nang babatikos. Na pinupuri namin kayo. Magaling sumayaw. Parang si Raul Manuel. Napakagaling sumayaw. Okay. Ay, matalino naman talaga siya. Anyway, hindi ko alam kung matalino siya kasi sana nakita niya yung timeline kasi abogado naman siya. Kita mo, ipa-file niya ngayon, mag-a-adjourn ng December 20. December na ngayon? 5 na ngayon. 5. Last 20. 5 ngayon. O bukas, Biyernes na. So tapos na itong week na ito. 10 days para i-refer sa committee. Pagkatapos, 60 days para mag-report. 'Di ba, sa plenary. Saan mo kukunin yung 10 days mo at 60 days? Pa-adjourn na. Kasi ang daming mga congressmen
Hindi na pupunta. I mean, let's get real, no? Next year is an election year. Opo. So, nangangampanya ng mga yan. Holiday season pa, may mga Christmas party na katakatakot. Pero attorney, isipin mo, kung siya Takot. magsasampa, pag-uusapan na naman niya. Yun nga, Libre. yun lang ang Diba? habol niya. O, Libre. bago kasama pa niya yung si Father Adik, si Juan, tatlo sila, ang gagandang lalaki, ang gaganda nila eh. Ha? Buti na lang, di ko kilala. Sino yun? Hindi ko rin kilala yung adik-adik na pare, na adik daw siya. Inamin naman niya, hindi po ito libel. O di sinabi niya, dati siyang adik. Amin niya yun. Bago, nakikipag-away pa. Meron ba naman pare nakikipag-away, duduro-duro pa roon. O, anak my ng God. pating na buhay ito. Alam nyo, pag magkaka-backlash talaga kayo, baka sasabihin ito mga dilawan, mga nasa kabilang panig. Bakit daw magrarally ang Iglesia ni Cristo? Di ba may separation of church and state? Bakit may parit madre no nag-file ng impeachment? Oh, Kayo naman lahat ng sabihin nyo, balik sa inyo kasi kayong garapalang gumagawa niyan. Kami sa mga INC, hindi kami namumulitika. Namumulitika lang kami. Hindi naman tayo namumulitika. Hindi, never. Ang sinasabi lang nilang quote-unquote, pamumulitika natin kasi binoboto natin yung sinasabi ng pamamahala. Bakit? Hindi dahil sa politika. Dahil po yan ay aming doktrina. Diba? Yung pakikisama, yung pagkakaisa, hindi po dahil sa politika yan, nasa Korinto po yan. Po. Magbasa kasi kayo ng Biblia. Pero attorney, mas maganda yung sinasabing follow the rules and regulation. Kung ano sinabi ng puno, siya yung sasabihin. Siyempre, because a house divided against itself cannot stand. Yo. Oo. Yun yung reason. Tayo naman, hindi naman tayo kumokontra sa gobyerno sapagkat ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya, nasa Biblia rin, kung sinong hinalal ng tao ay Doon tayo. doon inirang ng Panginoon na siya ang mamuno, katulad ni Pangulong Marcos at ni Sara Duterte. Ba't Yun. pakikialaman nyo yung hinalal ng tao? Ang basbas niyan, pagka hinalal ng tao, ay galing sa Ama. Yes. Kaya nga may kasabihan, Vox Populi, Vox Dei. Opo. The voice of the people is the voice of God. At sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang Yes, Yo, Topasyo ating oras. Alas 11:45 ng umaga! 1, 2, 3! Yeah! Nagbabalik ang Yes, Yo, Topasyo sa oras na... Alas 11:49 ng umaga! Yan, okay. At tayo nagbabalik dito at dinidiscuss ka natin ang mga panyanyari. So, katulad ng sinabi natin ay etong impeachment ay napakaraming tumututol pati mga senador. Nagtataka naman ako, kita mo bakit pa si Senate President Cheese ay pinipigilan yung mga kapwa niya senador na magsalita? Eto, may sinasabi siyang bakit pa si Senate President Cheese ay pinipigilan yung mga kapwa niya senador na magsalita? Eto, may sinasabi siyang logic. Baka daw pagdating sa Senado ay ma-compromise yung impartiality nitong mga senador. Kasi they will act as senator judges. Opo. Okay. Tama siya roon. Ngunit SP, Cheese, wala naman pong sinasabi ang mga kapwa mo, senador, tungkol sa merits ng case. Tungkol sa merits. Opo. Ang isang senator judge who will exercise judicial functions pagka sila ay nanumpa na as senator judges in an impeachment trial, ang titignan nila yung merits ng case. Ano bang sinasabi ng mga senador tungkol sa impeachment? Ayaw nila magka-impeachment. Yun ay kanilang opinion bilang isang public figure, isang politiko, bilang halal ng buong bansa. Yeah, halal. Na bilang kinatawan nila. Opo. They are most probably voicing out the sentiments of their constituents. National ang constituency niyan Yes. Pero wala naman pong bearing yung pagsabi nila ng opinion sapagkat hindi naman po merit, sinasabi lang nila
ayaw nila. Hindi naman sila ang magde-decide kung magkakaroon ng impeachment o hindi. Ang mababang kapulungan. Sapagkat, teka muna, may napapansin ako, pag ginaganon ko yung kamay ko, yun, lumulusot doon sa, ayun, yung may guhit, lumulusot, parang, Huwag ka lulusot. Ay, huwag ka ang ulo ko yan. Yung ulo. Ay, nawala ka na. Kaya ito, parang bata. Ay, Sabi nila, para ka daw hindi tumanda, para kang bata. Anyway, babalik ako. Oo. Bata. Oo. Yeah. Nasa mababang kapulungan. Kasi ang impeachment ganito, akala nila ang impeachment pagka dumating na sa Senado at ikaw ay na-convict. Ha? Ayan. Ay, yun ang impeachment. Hindi po. Kapag ang 1/3 or more ng House of Representatives ay bumoto na i-transmit ang articles of impeachment sa Senado, you are impeached. Impeach ka na. Ngayon, pagka-trial, if you are convicted of the articles, that is when you are removed from office. Ayan. Hindi necessarily removed from office, ha? Maaring may ibang sanction. Yun ang pinakamataas na penalty. Okay. Hindi po mga senador ang magdi-decide. Mga members of the House. Ayokong gamitin yung word na congressman eh. Although in common connotation, congressman ay members of the House of Representatives. Pag sinabing congressman, senador ay congressman din. In strictissimi juris. Dan Fernandez, i-google mo yung ibig sabihin ng strictissimi juris. Kasi sabi mo, lahat malalaman sa Google at mag-abogado ka na rin. Ay congressmen sila eh. Miyembro sila ng Congress kasi ang Congress ay ang upper chamber at lower house. Senado at House, together they make up Congress. Yan. So, yung lower house ang magdi-decide, hindi sila. Hindi mo pwedeng pigilan yung pagka-express ng opinion ng mga senador mo kasi unang-una, kasamang cheese. Although Senate President ka, wala ka namang poder na pigilin itong mga to eh. Lahat kayo ay halal ng taong bayan on a nationwide scale. Pare-pareho kayong halal nationwide. Ang constituency nyo ay nationwide. SP only exercises administrative powers. You are first among equals. Ang tawag yan sa salitang Latin, primus inter pares. Yan. Huwag mong kontrolin. It's very unseemly na pipigilan mong mag-express ng political opinions yung mga kasama mo sa Senado. Political animals yan eh. Ibig sabihin, yan, they thrive in politics. Politiko sila eh. They have to express their political sentiments, either personal nilang political opinion or yung line ng partido nila because baka nakakalimutan kasi ng iba, we have a party system. May PDP laban, may Partido Federal, may Nationalista Party. Ang tawag dyan ay party line. Yun ang policy ng party, dapat mong sundin yun kung ikaw ay nasa partido. Kung loyal ka sa party. Ngayon, kung political butterfly kang palipat-lipat, katulad ni Tolentino, wala yun. Wala kang prinsipyo nun. Walang party loyalty. Kaya nga, hindi tayo umuusad, Jubes. Kasi, wala tayong party system, very weak. Kung sinong Pangulo, partido ng Pangulo, nandun lahat nagsisiksikan, nagkakahog, nagkakandara pa. O pagkatapos, iniiwanan ng kanilang party. At tulad ni Tolentino, nag-PDP laban lang kasi sumakay sa popularidad ni Duterte. Nung wala ng poder si Duterte, inuusig na lumipat na. Para maging majority leader. Ganyan yung mga walang prinsipyo eh. Pero attorney, medyo mileage na naman ginagawa mo. Libre na naman sila. Ayan, kailangan i-discuss sila. I-discuss mo talaga Kaya, parang Robert, Barbers, hindi pwedeng hindi kayo i-discuss. Ngayon, huwag mong tatakutin na papaimbestigo mo sa NBI. Hindi pwede yun. You're sending a chilling effect na hindi na babatay sa ating saligang batas. Kung may violation, again, parang sinasabi ni Pangulong Duterte, if you have the evidence, then file it in court. Kung tingin nyo may libel, cyber libel, o whatever ang krimen, file it in court. Pero wag yung tinatakot nyo, hindi po maganda ang epekto eh. Nananakot kayo, nambubuli kayo eh. Pangit po ang dating sa mga mamamayan. Ayun, ganun pala eh.
Kaya yung sinasabi nyong, nako, dapat walang malis. Alam nyo, sir, sa batas, kung ikaw ay public figure, you have to prove malis. Dapat ikaw ang mag-prove. Kung private person ang nilibel, malice is presumed. Ngayon, kung ikaw ay public figure, na ang onus probandi ng existence of malice ay nasa sa inyo at mahirap pong patunayan niya kung ikaw ay public figure. Yung sinasabi niya, Okay. na dapat daw ang criticism ay tungkol sa pag-discharge sila ng public function nila. Napakalawak po ng definition niya. Pag kinikriticize namin si Luistro na mali-mali yung kanyang legal opinion, that pertains to the discharge of her functions as a lawmaker. Pag niloloko namin si Dan Fernandez na mali-mali ang batas at mali-mali ang Ingles, kasama po yun sa pag-discharge niya ng functions niya sa House of Representatives as a lawmaker. Kasi lahat ng sinasabi niya are off record. Okay. Nandun yun, recorded yun sa journals ng House of Representatives. Pwede kang humingi ng transcript noon. Mababasa mo yung mga maling English niya roon. So, kasama po yun. Napakalaki ng latitude ng batas for criticism of public officials. Kasi pag sinisikil mo ang mga mamamayan na pumuna, dyan lalaganap ang mga abuso. Walang nagkokontrol. The bar of public opinion is always the last resort kasi ang mamamayan, ang lahat tayo collectively, tayo ang may sovereign power, tayo ang may kapangyarihan pagdating ng eleksyon. Okay, yeah. So, sa notang yan mga kasama, ay magbibigay na kami sa susunod na programang Balitang Bayan kasama si Bossing Drew na si No. 20 days na